Ang wedding video, in-upload ng kapatid ni Roden para lang daw sana mapanood ng kanilang mga kaibigan at angkan. Hindi nila inasahan na tatangkilikin ito. Matapos ang 2 linggo mula nung pumanaw si Roden, nakausap ko si Lizelle. Pinipilit magpakatatag pero hirap na hirap daw. Ngayon, ikwento mo, ano nangyari? Paano siya nagkaroon ng sakit? Yung sa sakit niya, wala kaming idea nun kung ano yun. Parang October yata yun. Palagi siyang nilalagnat, tapos mawawala. Nilalagnatin siya, tapos mawawala na naman, ganun. Nagpa-check kami. Akala namin dito lang sa niya sa kidney stones niya. Pag-check namin, wala naman. April 9 yata yun. Nagpa-check up kami, tapos lumabas yung result. Parang mayroon ng bukol yung yung liver niya. Anong nangyari? Paano natanggap yung balita? Nasa bahay ako noon. Yung family friend namin yung tumawag. Sabi niya, Lizelle, kumusta na? Alam mo na ba yung result? Sabi ko, hindi pa tita, sabi niya sa akin. Stage 4 na pala si Roden. Ayun. Nung nalaman ko, marami na akong iniisip, parang gulong-gulo yung isip ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi nanginginig ako. Parang nawala na ng yung tuhod ko. Sabi niya, magdasal na lang tayo na baka pwede pa siyang ng mga gamot, gano'n. Sabi niya, huwag kang mawalan ng pag-asa. May 29 nyo nalaman na stage 4. Anong nangyari after nun? Pagdating ko doon, umiyak ako sa harapan niya. Sabi niya, bakit ka umiiyak? Sabi ko, wala. Sabi niya, yung mga dokumento sa kasal natin, anuhin mo na, lakarin mo na para baka yung July 8 na kasal natin, baka mas maagang mangyayari yun. So nagbabalak na pala kayong pakasal? Yun talaga yung balik namin na magpakasal. Napag-ipunan na namin yun. July 8 talaga. Napag-ipunan nila? Kasi birthday din niya yun. Talaga? 30th birthday niya. Pero nung sinabi niya na baka kailangan paagahan, anong ginawa mo? Sabi ko sa kanya, oo, gagawin ko na yun. Bibili na rin ako na rin ang bibili ng singsing. Sabi niya sa akin, pag bibili ka ng singsing yung yung tunay. Gusto niya yung tunay. Kinabukasan bumili ako. Sabi ko sa kanya, Yabs, ito yung singsing. Yabs yung namin. Ito yung singsing. Ito yung singsing. Maganda ba? Siya, ganon. Hindi na kasi siya makapagsalita kasi namamaos na siya. Oras-oras kong pinaparamdam siya, nandito lang ako ha, hindi kita iiwan, sabi ko sa kanya. Tapos Lizelle, kailan kayo nag-decide na June 10 kayo nagpakasal? So paano kayo dumating dun sa date na yon na sinabi niya, okay, ngayon na tayo kasal? Yung mga kapatid niya, yung sa kasal namin, sila na yung nag-asikaso. Bumisita yung doctor, nag-round sila. Pinarangka niya ako na actually yung nakikita ko sa kapatid mo physically, medyo na ngayon, we're looking at days na lang. Agad-agad ko naisip, naku, paano yung kasal? Huwag nang paabutin ng July 8 nga. Birthday pa naman sana ni Kuya at yun yung plano talaga nila kasal. Walang iwanan, taginit o tagulan, haharapin bawat unos. Kumusta yung naging takbo ng kasal, Lizelle? Pagdating ko doon, ayun, hawak ko si baby. Sabi ko sa kanya, hi, dito na kami. Sabi ko sa kanya, nakasmile siya. Palagi siyang tumatawa. Sabi niya pa yung vows namin. Nakapagsalita pa siya? Parang pinilit niya talaga na makapagsalita. Hindi ka nagkaroon ng doubts o agam-agam o pagsisisi na tutuloy ba namin to? May sakit si Roden. Wala na sa isip ko yung mga paano na kami nito. Wala na akong asawa, wala nang susuporta sa amin. Ayun. Parang wala na sa akin talaga lahat. Gusto ko ang makasalang kami. Kasi nakikita ko sa kanya na parang yun lang din yung hinihintay niya, yung makasal kami.
ikaw at ako pinag-isa. Tapos Lizelle, after niyong makasal, ano pa nangyari? Dinala na namin siya sa loob kasi nga bawal din siyang magtagal dun sa sa labas. Pagkatapos nun, parang inatake siya ng nagkagulo na kami nun eh. Di ko alam ang gagawin kung mawala ka. Parang sa mga oras na yun, parang kukunin na talaga siya. Nakakasal niyo na? Oo, hindi pa kami nag-uusap nun eh. Pagkatapos ng kasal, gusto ko i-revive. Sabi ko, hindi ko rin kaya na mawala siya agad. Tapos pagkatapos nung revive siya, naging stable, bumalik lahat. Bumalik yung BP niya, yung heartbeat niya, bumalik lahat. Ako'y may kahulugan tuwing ako iyong hagkan. Umabot man sa ating huli. Gusto niyang tanggalin yung niya, yung parang tape na nakalagay dito. Sabi ko sa kanya, huwag mo tanggalin yan kasi yan lang yung nagdadala ng hangin sa'yo. Sabi niya, okay na ako. Ang akala ko nun, okay lang siya, parang komportable na siya na nakahiga siya ng ganun. Sinabi ko kasi sa kanya na bigyan niya ako ng sign kung gusto niya nang magpahinga. Kasi ayaw ko rin naman na nakikita siya nahihirapan, nasasaktan. Anong nabigay niya sa'yo yung sign na umuo siya? Anong nangyari sunod? Kinausap ko pa siya. Sabi ko sa kanya, iiwan mo na ba talaga kami? Di ko alam ang gagawin kung mawala ka. Nakita mo kung nung kailan siya, yung that point, that exact time na nawala na siya ng buhay. Nakahawak pa ako sa kanya. Bago nga siya nawala, nakatitig pa siya sa akin ng matagal. Paano mo nakaya yun? Kailangan ko lakasan yung loob ko eh, kasi nandiyan pa yung anak ko eh. Buhay ko'y may kahulugan tuwing ako iyong hagkan. Umabot man sa ating huling hantungan. Ngayon at kailanman. Hanggang ngayon, hirap na hirap ding tanggapin ng ina ni Roden at ng kanyang kapatid ang kanyang pagpanaw. Sobrang sakit talaga. Parang bagsak talaga kami lahat, lalo na yung kapatid ko, and how much more sa mom ko. Kasi grabe yung care, love na binuhos ng mom ko sa aming magkakapatid, kasi nga single parent lang siya. So from province pa lang, grabe yung paghihirap namin. And ngayon na medyo nakakaluwag na kami, and ito biglang ito. Super sakit. Super. Yun lang ang sinabi ko, Lord God. Bakit nangyari kay Casey? Hindi naman siya yung barumbado na bata. Hindi naman siya ganun kamatama. Napakabait ng anak ko. Matulungin, mapagmahal. Pero kailangan nila lahat magpatuloy. Si Lizelle, kahit saan magpunta ngayon, kasakasama ang mga abo ni Roden. Yung anak ko nga, pag makikita niya to, sabi niya, Papa, sleep, Papa. Oo, yun yung sabi niya, good morning, Papa. Good night, Papa. Yun. Kinikis niya pa ito minsan. Hinahag niya. Sabi niya, love, love, Mama. Love, love, Papa. Pinaghiwalay man daw sila ng kamatayan sa ganitong paraan. Kapiling pa rin niya ang kanyang kabiyak. Tunay ngang ang pag-ibig. Dakila. Balitang-balita pa rin ang pork barrel scam. Kaya naman pati ang taunang selebrasyon ng Lechon Festival sa Balayan, Batangas nakisawsaw sa issue. Madaling araw pa lang nitong Martes, abalang-abala na sa paglilitsyon ang buong bayan ng Balayan sa Batangas. Ilang oras na lang kasi, simula na ang pinaka-inaabangan nilang
taunang parada ng mga lechon. Ang itinuturing na reyna sa parada, si Cherry. Taon-taon kasi, kinakarir niya ang pagbibihis sa mga ito. Simula noong January, sabi ko malapit na uli yung parada, kailangan ko na uling mag-ipon para ako may maibili ng mga damit. Masaya ako pag nakikita ko yung mga tao. Nariyang binihisan niya ito ng mga makulay na bestida. At nung nakaraang taon, inadornohan niya ito ala Cleopatra. Pero sa taong ito, bibihisan lang niya ng simpleng puting bestida. Simbolo raw ng kanyang purong debosyon kay San Juan Bautista. Dahil kami 10 years na doon sa aming tinitirhan sa aming kantin. Sabi nga, lagi sabi niya, may paalisin daw kami sa pesto namin. Yun, nagdadasal ako. Sabi ko, Lord, sana wag naman po muna dahil doon lang kami nabubuhay. Sabi ko, basta habang na doon kami sa pesto namin, taon-taon, sasali ako. Ang mga baboy, inihanda na para katayin. Pagbukang liwayway, binihisan ang lechon. Isinakay sa truck. Ipinarada. Pero ang ibang lechong aming namataan, nangangabog. Isa na riyan si Maleficent, ang lechon na hango sa pinakasikat na kontrabida ngayon, si Maleficent. Ang utak sa likod nito, ang gurong si Norman. Taon-taon, nakaka-starstruck daw talaga ang mga binibihisan niyang lechon. Gumawa na siya dati ng lechong nakadarna at Bamboy Bee ng Transformers. Si Maleficent yung napili namin na character for this event kasi yun yung pinaka-latest na movie na sikat ngayon. Kasi medyo kilala siya ng mga ibang tao. Pag nakita nila yung plot namin, madali nilang ma-identify kung sino yung character na pinoportray ng lechon namin. Sa taong ito, halos 2 araw daw ang iginugol niya para mabuo ang costume at props ni Maleficent. At para tipid, puro recycled na tela at papel ang kanyang ginamit. Yung pakpak niya na pinintahan na lang ng mga multimedia artist kong estudyante. Tapos medyo dinesign lang yung tela na magmukhang dress niya. Pero ang pinaka-challenging daw, ang sungay. Yung pinakamap na part, yung sungay. Kasi yun ay gawa sa paper mache, so medyo mabuting-ting yung pagkakagawa. Tsaka imomold yun as para magmukha talaga siya na sungay. Ang mga estudyante naman ng computer engineering, sa pamumuno ni Raymond, idinaan sa disenyo ng lechon ang kanilang himotok sa pork barrel scam. Ito po si Napo Lechon. Kinuha nga po natin yung karakter ni Napoles. Yung mga props, peso and dollar, nagre-represent po siya doon sa billion, dollar, and peso account ni Napoles. Ang katawan na manikin, sinuotan ng bulletproof vest ng pulis na animoy arestado. Ang mga kamay ng lechon, gawa sa lumang PVC pipe. At sa halip na banderitas, play money ang kanilang ikinabit dito. Sinuotan rin ito ng posas na gawa sa alambre. At para kumpleto ang gayak, isinakay sa isang tunay na bariles. Ang kukumpleto dito, ang ulo ng lechon na sinuotan pa ng wig. Pinapakita din namin parang hindi kami bulag do sa ginagawa ng mga opisyal sa gobyerno. Kita namin yung ginagawa yung mga pangungurakot. Hindi kami nagbubulag-bulagan. Tuwing 24 ng Hunyo, bumabaha ng lechon sa Balayan, Batangas. Kaya naman lahat ng dumalo sa pista na mantikaan ang bibig at sikmura. At dahil pista ito para kay San Juan Bautista, asahan na syempre ang basaan. Ang ilang mga lechon nga, binalot sa plastik. Kanya-kanyang diskarte ang mga nakipista para kahit papano makuna ng picture ang mga bida sa parada. Marami sa mga lechon, agaw eksena talaga.
Ang isang ito, cool na magbubukid. Meron ding rescuer na lechon. Ito naman, may sariling motor. Ang iba, isinunod sa mga nausong meme. Pigverin o lechong Wolverine. Present din si Spider Lechon. Dahil talaga namang nakakagutom ang parada, ang ilan hindi na iwasang kumurot. Pagkatapos ng kasiyahan, ang mga lechon, diretso sa kanya-kanyang bahay para pagsaluhan ang pamilya o angkan. Ang parada ng lechon, nag-ugat pa raw nung panahon ng Kastila. Ang bayan ng Balayan, nahahati raw noon sa silangan at kanlurang bahagi. Ang mga tiga-silangan, kilalang mayayaman, samantalang ang mga tiga-kanluran, payak ang pamumuhay. Kaya naman sa tuwing nakararanas ng ginhawa sa buhay ang mga tiga-kanluran, naglelechon daw sila bilang pasasalamat kay San Juan Bautista. Kami very proud kami taga-Balayan that our ancestors passed to us a legacy of the Parada ng Lechon, which is now really the pride. Ito yung source ng dangal at yabang ng taga-kanlurang Balayan at ng buong bayan ng Balayan. Pagmamayabang ng mga tiga-Balayan, ang kanilang lechon, walang halong pampalasa o preservatives. Ang linamnam nito, nasa tamang luto raw ng sariwang baboy. Ang sikreto naman sa mamula-mula at malutong nitong balat, evaporated milk. Ang isa sa may tinuturing na institusyon sa paglilitsyon sa Balayan, ang 46 anyos na si Mang Hener. Sa 10 taon niyang paglilitsyon, na master na raw niya ang tamang lutong at linamnam nito. Ordinary lang ang distansya ng apoy para hindi siya mabigla. Dahil pag yan nabigla, puputok yung balat. Sunog siya. Kailangan alalay lang. Habang pumupula, lapit ng lapit ang apoy. Pero ang kanya raw talagang tatak sa mga tiga-Balayan. Ang kanyang pamatay na sarsa. Pinainit ang mantika sa pugon na uling. Isinangkot siya ang bawang hanggang matusta. Itinabi at saka isinangkot siya naman ang sibuyas. Sunod na tinusta ang atay mula sa nilitsyong baboy. Nilagyan ng paminta, asukal, suka, tubig at harina. 3 beses itong pinakulo para raw ang linamnam manunuot. Perfect yung luto niya. Yung sarsa, masarap. Parang mas masarap pa sa branded na sarsa. Manamis-namis yung karne, tsaka yung sauce. Ang iba't ibang mga probinsya ng Pilipinas, kanya-kanyang pagmamalaki sa sarili nilang mga lechon. Pero ang mga tiga-Balayan, hindi lang ito ipinagmamalaki, ipinaparada pa. Alam na niya kung ano ang gusto niyang maging. At hindi lang siya basta nangangarap. Kumikilos din siya. Kilalanin natin si Ken ng Surigao. Minsan nang ikwinento sa akin ni Regine Velasquez na totoo ang mga kwento-kwento noon na para mahasa ang kanyang boses, inilulublob siya sa dagat habang bumibirit. Sa Surigao City, may nakilala kaming ganito rin ang teknik. Habang nasa balsa si Jenny Lynn, ang 13 anyos niyang anak na si Ken, buong lakas na bumibirit. Don't make me close one more door. Dapat nangagaling dito sa tiyan, wag dito sa liig kasi mamamaos ka. Dito galing. Sige, buka mo yung baba mo. Don't make me close one more door. Okay. I don't want to hold anymore. Don't walk away from me. I have nothing. Minsan po nahihirapan at
Minsan tumataas yung boses ko kung luluwag ako sa dagat. Kahit daw nahihirapan si Ken, tiis-tiis lang sa ngalan ng pangarap niyang maging professional singer. At nagsisimula na ring mapansin siya dahil ang video ni Ken habang kumakanta ala Whitney Houston, umaani na ngayon ng libu-libong shares at likes. Kuha raw ang video nitong Marso sa isang kainan. Nakagawian na raw kasi ni Ken na kumanta-kanta sa mga matataong lugar sa tuwing naggagala siya sa syudad. I have nothing, nothing, nothing. If I don't have you. Pero paglilinaw niya, hindi raw siya namamalimos. Don't make me close one more door and put your heart anymore. Stay in my arms if you're there. Must I imagine you there? Don't look away from me. I hope nothing, nothing, nothing. If I don't have you. Pangingisda ang kabuhayan ng tatay ni Ken. May bahay ang kanyang ina. Grade 7 na siya dapat pero kinailangan niyang huminto sa pag-aaral dahil sa kakapusan sa pera. Dahil dito ang nakikita lang niyang mag-aahon sa kanila sa kahirapan, ang kanyang pag-awit. You see truth. 5 taong gulang pa lang daw si Ken, kinakitaan na siya ng hilig sa pagkanta. I have nothing, nothing, nothing. Yun nga lang, minsan sumasablay. Stay in my arms if you're there. I have nothing. Ang hilig daw niya sa pag-awit, nakuha niya sa kanyang ina na si Jenny Lynn. Minsan na rin daw niyang pinangarap maging professional singer. Mahilig daw kasi siya noon sumali sa mga singing contest sa radyo nung siya'y dalaga pa. Ang pangarap na ito ni Jen, minana na rin ni Ken. Marating niya yung mga pangarap niya, susuportahan namin siya. Basta ano lang, mabuti lang yung ginagawa niya. Nung araw na yon, pumunta uli sa syudad si Ken para kumanta. Maghapon daw karaniwang umaawit si Ken sa iba't ibang mga lugar. Salamat po. Bagamat maraming naaaliw sa kanya, meron ding ilang deadma o hindi kaya hindi natutuwa. Pati ang kanyang ina, meron ding agam-agam. Parang ang sakit sir kasi ang daming maririnig mo, mga masasakit ba na sabihin pa nila baka inuutusan daw namin na kumanta siya para makabili kami ng ganyan, pagkain o hindi naman yan totoo sir, hindi namin inuutusan yan. Matapos ang maghapong pagkanta, nakaipon si Ken ng 64 pesos na kanyang hinulog sa kanyang alkansya. Pabili po. Ano? Ang ilang natirang pera, ipambibili ng pagkain para sa kanyang pamilya. Salamat. Salamat. Gusto ko makakain din kayo ng masarap pag pag magiging mayaman ako, kain tayo ng ng mga masasarap. At dahil mag-aaral na siyang muli ngayong pasukan, bumili siya ng bagong uniforme gamit ang kanyang ipon. Para maturuan si Ken ang mga tamang singing technique, dinala namin siya sa isang voice coach, si Coach Laila. I-relax ang tang, i-relax. Share my life. Stay in my arms. There. Stay in my arms. There. Kung high notes, don't push it too hard, ha? Yan, ha? Iana lang ang boses. Ayaw
the more na hindi mo makuha yung tone. I have nothing, nothing, nothing if I don't have you. Oh, see? Malaking change. Instead of singing naturally, yung ina-idolize niya na singer, yung manner ng pagkanta ng singer, yun ang kinokopya din niya. Para sa akin, sana, hindi sana. Oo, kasi may boses siyang maganda na kanyang-kanya. Malaking na nagbago. Hindi naman pa ako masyadong nahihirapan sa dahilan ng boses. Share my life, take me for what I am. 'Cause I'm about to change all my colors for you. I don't really need to look very much farther. I don't wanna have to go where you don't follow. I'm holding back again. This passion inside can't run from myself. There's nowhere to hide. Don't make me close one more door and not to hurt anymore. Stay in my arms if you dare. Must I imagine you there? Don't walk away from me. Sadyang may mga ipinanganak na maging singer, imbes na umuha, kumakanta. Pero ang ilan naman, hindi man natural-born singer, nananalig, nagpupursige para mahasa ang kanilang boses. Ano man kasing hindi ipinagkaloob sa'yo, pwede mong makamtan, basta't meron kang fighting spirit. I hope nothing, nothing, nothing if I don't have you. Magbasa o mabasa? Yan ang hamon namin sa mga nakifiesta sa San Juan ngayong taon. Sinuri namin kung alam nila ang tungkol sa pinakamainit na issue ng bayan, ang pork barrel scam. Dahil kung hindi, sila'y mababasa. Kasi siya po yung boss ko. Gaano mo ba tinututukan ang mga issue sa ating bayan? Tulad na lang ng pork barrel scam. Hindi ko po alam. Totoo lang po, mga kababayan, mas gugustuhin ko pang nakakulong ako kaysa nasa labas ako na para din ako nakakulong. Hindi na nila ako kailangan pang hanapin at kalad ka rin dahil ako na mismo ang kusang susuko. Doon lang tayo mag-uusap sa husgado. Nagbabasa ka ba o nanunood ng balita para maging updated? Tinesting namin ang kaalaman ng ilan nating mga kababayan sa mismong Wata Wata Festival ng San Juan. Ang makikipulso, ang tila nakalimutan daw nilang imbitahan sa kasiyahan. Kaya bilang paghihiganti, maghahasik siya ng mga katanungan. Si Mali Ficent. Pero may ibang gimmick pa pala si Mali Ficent. Sa tulong ng kanyang mga alipores, ang siste, magtatanong siya ng mga bagay tungkol sa PDAF o pork barrel scam. Ang makasasagot, mabuboom! Tama! At makakatanggap syempre ng premyo. Pero kapag mali, sorry na lang. Boom! Basa! Ito ang magbasa o mabasa. Kaya na pang inayantay natin, let there be water! Umpisa pa lang, riot na.
Si Maleficent nga, basa agad. Pati ang Water Ranger at ang aming staff, nagkatumbahan na. At dahil kay Maleficent, bawal magkamali. Attack! Aking katanungan sa iyo, ha? Makinig mabuti. Ano ang tawag sa budget na inilalaan para sa mga proyekto ng mga mambabatas na pinananawagan ng ilang sektor na dapat i-abolish na? PDAP. Spell PDAP. B-B-A-M. Boom basa or boom tama? Anong pangalan? Sophia po. Sophia naman. Ang tanong, ano ang ibig sabihin ng PDAP? Hindi ko po alam. Hulaan mo lang, PDAP. Philippine Department. Okay, sige, okay lang. Okay. Philippine Department. Association, factory siya. Boom tama ba o boom basa? Boom basa! Oh my God! Wow, ano? Oh my God. Ano ba yun? PDAP. Hindi ko alam! Sa inis ni Maleficent, literal niyang sinabon ang mga nagkamali. Ang tamang sagot, Priority Development Assistance Fund. Ang tanong, noong August 26, 2013, nagkaroon ng malawakang kilos protesta sa Luneta para i-abolish ang pork barrel or PDAP. Ang tanong, anong tawag sa pagtitipon na ito kung saan tinarget na umabot ng 1 milyon ang nakisa? Pork barrel! Pork barrel! Pork barrel! Boom basa or boom tama? Boom basa! Ang tamang sagot ay billion people barred. Ayan. Magkano ang sinasabi na waldas na pera sa pork barrel scam? 1 billion! 1 billion? Boom basa! Ang tamang sagot. Ang aking katanungan sa iyo, Carlo. Magkano ang sinasabi na waldas dahil sa pork barrel scam? 10 billion. 10 billion nga ba? Boom! Tama! Palakpakan niyo naman! 10 billion dahil dyan, meron kang prize. Yay! Thank you so much! Ang ating next na player, walang iba kundi ang napakagwapong si Smiley. Smile! Wow! Sinasabing ang mga nanakaw o nawawalang pera mula sa PDAP ay di umano'y napunta sa mga peking NGO. Ang tanong, ano ang ibig sabihin ng NGO? National Geographic. National Government Organization. Boom, tama, bumbasa. Patay na yan! Dahil ang tamang sagot ay not government organization. Boom, tama! Palakpakan niyo naman siya. Ayan, salamat. Magbigay ng isa sa mga whistleblower sa pork barrel scam. Ben Hurluy. Ben Hurluy! Boom, tama! Dahil meron kang prize! Yay! Anong sangay ng pamahalaan ang nagputos na arestuhin ang mga di umano'y may kinalaman sa pork barrel scam? Sigaw! Ombudsman. Ombudsman nga ba ang sangay ng pamahalaan? Bumbasa! Ang tamang sagot ay Sandigan Bayan. Magbigay ng isa sa 2 kaso na isinampa laban sa mga politikong di umano'y sangkot sa PDAP scam. 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Anong tamang sagot? Ha? Wala kang clue, so wala kang sagot. Bumbasa! Ang tamang sagot, mga kapuso, ay planter or graft. Ayun, ate, sayang. Anong masasabi mo? Anong salubin mo? Sasabi pa. Sa pork barrel. Parang
fair naman sa mga mamamayan yun, di ba? Kasi pera natin yun, tapos nanakawin. Yung mga sangkot, dapat pagsasahan nila sa bulungan. Malalaman din naman po sa bandang huli kung ano yung totoo. Yun lang po. Ayan, maraming salamat mula mismo kay Justice Secretary. Sa mga darating na araw, tuloy ang paggulong ng investigasyon tungkol sa pork barrel scam. At bilang mga Pilipino, tungkulin natin itong tutukan. Patuloy na bantayan ang kaban ng bayan. Magbasa para hindi tayo